ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patuloy na pinapasakay ni Attorney Renan sina Lilet at Eira. Makakaramdam na kaya si Lilet sa mga pakitang tao ni Attorney Renan sa kanila ng kapatid niya? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nakakahalata na si Ramir sa malimit na pagsisinungaling ni Patricia tungkol sa pag-alis-alis nito. Sa sugala nagpupunta si Patricia. Dito niya binubuhos ang pangungulila niya kay Ramir. Malululong na si Patricia sa bisyo. Naubos na ang pera niya sa bangko at sagad na rin siya sa credit card niya. Kahit anong klase ng pagsaway sa kanya, natigilan ng pagsusugal ay ayaw niyang tumigil. Itataya na rin niya ang mga mamahaling alahas niya. Gusto makabawi ni Patricia sa mga nalugi at natalo sa kanya. Pero kahit anong klase ng pagpipilit niya ay natatalo pa rin siya. Hanggang sa uuwi na siya na puyat at talunan pa. Mauubos lahat ng yaman ni Patricia hanggang magigising na lang siya na isang araw na ubos na at wala na ang kayamanan na pinagyayabang niya noon. Kinakarma na si Patricia dahil sa mga kasalanan niya. Mabibigla na lang si Ramir na pinapalayas na pala sila sa bahay nila ng bangko dahil sinanla na pala ni Patricia ang bahay at lupa nila. Mangyayari na naman na magagalit si Ramir kay Patricia dahil sa kalokohan at bisyo na ginagawa nito. Iiyak na naman na parang biktima si Patricia dahil iiwanan na naman siya ni Ramir. Kahit ang anak niyang si Trixie ay maaawa na lang sa kanya at walang magagawa. Sa kabilang banda, patuloy ang pagbabalat kayo ni Attorney Renan sa magkapatid na Eira at Lilet. Pinapasakay ni Renan si Eira na tunay ang pagmamahal niya rito. Masayang-masaya si Eira, pero ang lahat ng ito ay kasama sa plano ni Renan para makapaghigante sa nanay nilang si Attorney Mir. Paghihigante sa maling akala ni Attorney Renan. Isang araw, tumawag si Eira kay Renan. Nakikisuyo siya na sunduin si Lilet dahil magkikita silang magkapatid. Tutal nasa iisang lugar lang naman sina Lilet at Renan at isasabay na rin ni Renan si Lilet papunta kina Eira. Walang kaalam-alam si Lilet sa mga plano ni Attorney Renan. Kausap na pala ni Lilet ang isang ahas na nagpapanggap. Naghihintay na si Lilet kay Attorney Renan sa isang lugar nang biglang may isang babae ang mabilis na tumatakbo. Nakabanggaan ni Lilet at napatumba pa ang babae. Hinahabol ang babae dahil ang sabi niya, mga scammers ang humahabol sa kanya. Gusto tulungan ni Lilet ang babae pero mabilis na tumakas ang babae sa mga humahabol sa kanya. Pero ang mga lalaking humahabol ay nagpanggap naman ng mga kapatid ng babae at inakusahan ng babae na isang magnanakaw ang kapatid nila. Pero malaki ang hinalan ni Lilet na hindi kapatid ng babae ang mga lalaking humahabol. Nireport niya agad sa barangay Tanod na habulin ang babae, pati na rin ang mga lalaking kasunod niya. Malayo na ang mga naghahabulan. Maya-maya ay dumating na si Attorney Renan. Sumakay na rin si Lilet sa kotse dahil nag-aalala kunwari si Attorney Renan at sumakay na lang sa kanya. Ginabi na sila sa daan. Naikwento ni Lilet ang babaeng nakasalubong niya kanina. Binanggit rin ni Lilet ang mga sinabi ng babae, pati na rin ng mga lalaki. Napapangiti lang si Renan. Sabi niya, mapanganib nga ang scam. Pinapasakay ka sa mga mabibilog nilang salita hanggang pati ikaw ay mabilog nila. Hanggang ibigay mo na lahat ng tiwala at pera mo. Pero alam mo ba, ang pinakamapanganib na scam ay yung hindi mo alam na may paparating na scam. Nagtaka si Lilet. Anong ibig mong sabihin, Attorney Alon? Tungkol pa ba ito sa babaeng pinag-uusapan natin? Nagdahilan si Attorney Renan. Hindi. Mga bagay lang yon na posible nating makasalumuha. Anyway, kalimutan mo na yon. Pumunta na tayo sa bahay kasama si Attorney Eira. Sa mga oras na ito, naghihintay si Attorney Renan ng tiyempo para maisagawa ang isang plano niya. Nakidnapin si Lilet ng mga estranghero. Kunwari ay napansin ni Renan na nasiraan sila ng kotse. Nagpaalam siya kay Lilet na sisilipin niya lang ang makina.
Pero may nilagay na pala si Atty. Renan na pampatulog sa loob ng kotse para malanghap ni Lilet at makatulog. Binuksan ni Renan ang hood ng kotse, naghintay ng ilang sandali. Pagkatapos niya i-check ang oras, nakatulog na nga si Lilet. Natatawa na siya. Iniwan niya si Lilet sa loob ng kotse niya. Inaabangan ang mga taong inutusan para kunwari ay mga kinidnap sila. Kunwari biktima rin si Renan na nakatakas lang sa krimen sa gitna ng madilim na daan. Darating ang mga estranghero at kukunin at pahihirapan si Lilet. Samantalang si Renan ay magpapanggap na sinaktan siya. Maglalagay siya ng mga peking pasa at sugat mula ito sa mga estranghero na kwento niya lang. Anong panganib ang nakaabang kay Lilet? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.